Pagsikat ng araw. Magandang araw sa ating mga mahal na listeners. Andito ulit tayo sa 99.9 FM Radio presents Chinito Drama. Ako po si DJ Marvin, ang inyong radyo Chinito, na makakasama ngayong araw dahil wala ang aking partner. Ngunit matutunghayan na naman po natin ang isa na namang kwento na mula sa isa sa ating avid listeners na muling magbibigay inspirasyon at aral sa ating lahat. Kaya't mga kachinito, tunghayan ang real life story tungkol sa isang pamilya na kung saan ipinapakita ang pag-uugali ng isang kabataan kumpara noon kesa sa ngayon. Pakinggan mo, sigaw. Sabi ni Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit ano na nga ba ang nangyayari sa mga kabataan ngayon? Sila pa rin ba ang pag-asa? O sila pa mismo ang nagbibigay problema? Dear Radyo Chinito, ako po si Estrella, Ella for short. Panganay po ako sa aming magkakapatid. Ang aking nanay Rose na dating OFW ang mag-isang nagtataguyod sa aming tatlong magkakapatid magmula nang mamatay ang aking tatay Ed. 3 taon na ang makalipas. Ako po ay isang graduating student, habang si Joshua o Jojo na sumunod sa akin ay nasa first year college na, at habang si Ivy na aming bunso ay nasa elementarya pa lamang. Mga anak, magsibangon na kayo dyan. Mahuli na naman kayo sa klase. Nakahanda na sa pag-almusal ninyo. Oh, Ella, gisingin mo na yung mga kapatid mo. Anong oras na at makapag-almusal na kayo? Ito po, nanay. Gising na po. Uy, gising na kayong dalawa. May pasok pa tayo. Ito na. Babangon na po, ate. Nay, pwede po ba humingi ng nadag na baon po para sa mga project po namin? Magkano ba yung projects ninyo na yan, Jojo? Mga 500 po inay para sa research po namin. O siya, pagtapos kumain, bibigay ko sa'yo. At bilisan ninyo ang kumilos, tumatakbo ang oras. Ako po rin, ninay. Hingi rin po sana ako ng dagdag baon para sa aming proyekto. Naku, Nay, huwag mong bigyan yan si ate. Baka gumala naman yan. Kasama yung mga barkada niya na parang mga adik. Naku anak, 500 na lang pera ko para sa kapatid mong si Jojo. Pasensya anak, wala na talaga akong mabibigay ngayon. Baka naman pwede pa sa susunod na araw na yan. Tumigil ka nga dyan, Jojo. Hindi mo naman kilala mga kaibigan ko kung ano-ano pinagsasabi mo dyan. Totoo naman ate Ella Tigil na kayo dyan baka magkasakitan pa kayo. Si Jojo kasi, nay. Kung ano-ano pinagsasabi. Sige po, nay. Maghanap na lang po ako ng paraan para sa pera sa proyekto ko. Pasensya na talaga anak. Hayaan mo, babawi ako sa susunod. O siya, sige na, bilisan nyo na kumilos at mahuli na kayo sa klase. Opo, inay. Salamat po inay. Bye po. Love you po. Bilang panganay, ayos lang naman po sa akin Radyo Chinito na pagbigyan ang aking kapatid. Ngunit sa loob-loob ko ay di ko rin maiwasan ang magtampo at mainis sa aking kapatid, pati na rin mismo sa aking nanay. Nanay, nakauwi na po kami. Oh,
andito na pala ang baby ko. Asan nga palang Kuya Jojo mo? Anay, sabi pala ni Kuya, gagawa po sila ng project dun sa kaklase niya. Ah, ganun ba anak? Eh, wala bang nabanggit kung anong oras uwi ang Kuya Jojo mo? Wala po, inay. O siya, magpalit ka na muna ng damit at ako'y may gagawin muna. Mga anak, tara na, baba na kayo at tayo'y kakain na. Opo, inay. Oh, andyan ka na pala Jojo. Tama lang ang dating mo. Tara na at kumain ka na dito. Sige po, inay. Ivy, nasaan na si Ate Ella mo? At ba't hindi pa bumababa? Tawagin mo na nga para sabay-sabay na tayo kumain. Ella! Ivy! Ano nangyayari dyan? Ella, asan si Ivy? At ba't ka umiiyak? Wala po, nay. Si Ivy kasi sinasabihan ko na mamaya na ako bababa. Susunod na lang ako. Eh, ang kulit, bigla ba naman hinabot itong larawan ni Itay? Ay, talaga tong mga batang to, oh. O siya, tigil na sa pag-iyak at alam kong namimiss mo na naman ang Tatay Ed mo. Bumaba ka na at kakain na tayo. Inay. Ito naman kasing baby bunso ko, napakakulit. Sige na, tahan ka na at kakain na tayo. At ikaw naman, Ella, sumunod ka na, ah. Malapit po talaga sa aking puso ang Tatay Ed. Kaya naman, konting lungkot lang ang dumating sa akin ay bumabalik lahat ng lungkot na aking nadarama nung siya ay mawala. Ivy, gising na. Bumangon ka na riyan. Nakaayos na ako ng mga susutin natin. At mag-almasal ka na doon. Si Kuya Jojo naman naidlip pa ako ng konti. Sige po kuya, babangon na po. Ikaw talaga, bunso. Sige na, bumangon ka na dyan. Anak, baba na kayo at nakahanda na ang pagkain. Kuya Jojo, Ivy, Ella, kain na. Tara na, Ivy. Maba na tayo. Tawag na tayo ni nanay. Gising mo na nga ate, alam mo. At sumunod na kayo sa baba. Ate Ella, gising na po. Ate, gising na. Oh, wala na pala si ate dito at una na lang niya. Nay? Si Ate Ella po. Bakit anak? Anong meron? Si Ate Ella po, Nay. Wala po dito. Ha? Ivy, asan ang Ate Ella mo? Wala po si Ate Ella, Nay. Gigisingin ko nga sana kaso una na lang yung andito. Jojo, tawagan mo nga ang Ate Ella mo. Baka po inay, nauna na siya sa school. Hindi naman ganun ang Ate Ella nyo. Nagpapaalam yun, kahit nung nandito pa ang tatay nyo. Bilisan mo na, tawagan mo na Jojo. Ito na po inay. Tatawagan ko na po. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Nay, hindi ko po makontak. Hindi po sinasagot tawag ko po eh. Nakailan na po akong tawag pero hindi talaga po sinasagot. Naku naman talaga yung Ate Ella nyo na yan. Kinakabahan na ako. Ni wala man lang paalam. Huwag niyo na po alalahanin si ate Nay. Malaki na po siya. Baka nauna na po talaga siya sa school. Baka may mga kailangan tapusin agad. Kaya baka po nauna na po siya. Oo nga. Pero ang inaalala ko kasi ay hindi kami okay ng ate mo kagabi.
Tay, andito po ako sa puntod mo ngayon. Dayan-dayan niyo. Ang aga mo namang iniwan kami. Pero kundi lang kasi umalis si inay, hindi sana mangyayari sa inyo ito. Kung nandito sana kayo, tatay, may kakampi pa rin ako lagi. Kayo lang ang nakakaintindi sa akin, tatay. Miss ko na po kayo, tay. Excuse me po. Kaibigan ka po ni Ate Ella, di ba? Oh, bakit? Ano yun? Kita niyo po ba si Ate Ella? Pumasok po ba siya? Di namin nakita si Ella at hindi siya pumasok. Oh, siya, halis sa daan. Nakaharang kayo eh. Ang sungit naman nun, kuya. Pero asan kaya si Ate Ella? Hindi ko alam, bunso eh. Tara na. Late na tayo sa klase. Nay, dito na po ako. Ella, sagutin mo nga ako. Asan ka maghapon? Tumawag sa akin kapatid mo, hindi ka raw pumasok. San ka ba galing? Nay, diba sinabi ko naman sa inyo, gumawa kami ng project, kaya di po ako pumasok. Kailangan na kasi tapusin. Naaalala niyo po ba, diba? Humingi pa nga ako ng pera sa inyo para doon, dagdag baon. Anak, di mo kailangan umabsent. Pwede mo naman gawin yan sa free time nyo. Inay, malapit na po kasi pasahan, kaya need na namin tapusin. Gumawa na nga po ako ng ibang paraan para matapos eh. Di mo nga ako binigyan ng pera dyan eh. Ano? Anong sabi mo? Nay, ate, ba't kayo nagsisigawan? Ano nangyari? Saan ka ba kasi galing, Ate Ella? Alang-ala kaya sinanay sa'yo maghapon? Oo nga ate, saan ka ba galing? Hinahanap ka namin nung kung saan-saan ni kuya eh. Mga anak, sige na, magpalit na kayo ng damit ninyo. Hindi lang kami nagkaintindihan ng Ate Ella nyo. At ikaw din, Ella, umakit ka na. Magpalit ka na din ng damit mo at huwag mo na ulitin yung ginawa mo. Mula sa tampo ay naging galit na yung nararamdaman ko noong mga oras na yon sa aking pamilya. Hindi ko po alam ang gagawin. Pakiramdam ko po ay nagkakampihan sila laban sa akin. Ate, sa puntod ka ba ni tatay pumunta? Wala kang pakialam. Can you please mind your own business? Ate Ella, nagtatanong lang naman si Kuya Jojo ah. Di nyo ba alam? Or sadyang tanga kayo na gusto ko munang mapag-isa? Kaya please, huwag na kayong magtanong. Tara na nga Kuya Jojo, napakasungit naman ni Ate Ella. Nagbago na nga siya. Hindi lang naman siyang naapekto sa pagkawala ni tatay, no? Ivy, huwag kang magsalita ng ganyan. Tara na, baba na tayo. Tulungan na natin doon si nanay sa baba. Ayun na nga mga kachinito ang unang parte ng kwento ni Ella. Ano pa kaya ang mga mangyayari sa dulot ng pangungulila niya? Nakakalungkot lang din isipin na ito'y talagang nangyayari sa mga kabataan dahil sa trauma. Ano sa tingin nyo ang mga susunod na mga mangyayari? May pag-asa pa kayang sumaya ang buhay ni Ella? Stay tuned dahil maririnig nyo na ang part 2 ng kwento ni Ella after the break. Dito lamang yan sa 99.9 FM Radyo Drama Presents Chinito Drama. Nagbabalik na nga ang 99.9 FM Radyo Drama Presents Chinito Drama. At hindi na natin papatagalin pa. Ito na ang part 2 ng kwento ng buhay ni Ella. Dear Radyo Chinito, tumagal ang mga araw at halos hindi ko na makilala ang aking sarili. Patuloy akong nilamon ng galit at puot na naidulot sa akin
ng pagkawala ng aking Tatay Ed. Ang masama pa sa lahat ay naibaling ko ito sa aking pamilya. Kuya, sa tingin mo, bakit nagbago si Ate Ella? May nagawa ba tayong mali? Parang dating saya-saya pa natin na. Hindi ko nga maintindihan. Kahit pananamit niya, nagbago na. Hindi na tulad noon, na parang hindi mo mapapasuot ng mga nakikita ang katawan niya. Jojo, Bunso, ano bang pinagbubulungan nyo dyan? Asan si Ate Ella nyo? Aalis ako, ibibilin ko kayo sa ate nyo. Wala po, wala Inay. po, Nay. Sa kwarto po ata, Nay, sa Ate Ella. Lalabas lang kami ng mga kaibigan ko for celebration. Malapit na kami mag-graduate. Anak, aalis ako ngayon. May pupuntahan akong importante. Bantayan mo muna yung mga kapatid mo at ipagpalibon mo muna yung lakad mo. Pero Nay, minsan lang to. Nandoon lahat ng mga kaibigan ko, tas ako lang wala. Naku naman, Nay, hindi pwede na hindi ako pumunta. Andito naman si Jojo para magbantay kay Ivy. Anak, wag nang makulit. May pupuntahan akong importante. At ba't ganyan yung suot mo? Napakaiksi. Kita na lahat. Parang ibebenta mo na kaluluwa mo sa suot mong yan, Ella. Hindi ka namin pinalaki ng tatay mong ganyan sumagot-sagot at magsuot ng ganyang pananamit. Palibhasa, wala kang namang alam sa fashion ngayon. Ito yung team namin sa party, Nay. At bakit pag si Jojo pinapayagan nyo? Bakit ako hindi? Papaalam naman ako ng mayo sa inyo Nako, Ella, wala akong pakialam sa team-team ng party nyong yan. Ang akin lang, anak, walang magbabantay sa dalawa mong kapatid. At si Jojo pagod yan sa school at sa pinapasukan niyang trabaho. Palagi na lang sila Jojo at Ivy iniisip nyo, Nay. Paano naman ako? Bakit mo ko sinisigawan? Bastos kang bata ka! Alam mo, Ella, hindi ganyan ang mga kabataan noon. Hindi ganyan sumagot. Hindi ganyan ang suot. Napakaikli! Para kang babastusin sa suot mong yan. At higit sa lahat, sumusunod sa utos ng mga magulang at may mabuting asal. Noon, hindi ganyan ang mga kabataan. Katulad namin, ng papa ninyo. Hindi namin magawang sumagot-sagot sa aming mga magulang. Sa inyong mga lolo't lola. Hindi mo ba naiintindihan? Ella, maliit na bagay lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Bantayan mo lang ang dalawa mong kapatid kasi aalis ako. Alam mo rin, Nay, mas gugustuhin ko pang andito si tatay kesa sa'yo. Kasi, siya lang laging nakakaintindi sa akin. At please, huwag mo akong ipagkumpara sa mga kabataan noon. Kasi, iba na ngayon, Nay. Magkaiba po. Ay, ate, tama na po. Huwag na po kayo magsigawan. Nay, kaya na po namin ni Ivy na kami lang dito sa bahay. Alis na po kayo. Baka malit na po kayo sa pupuntahan ninyo. Sige na, Ate Ella. Kaya ko naman bantayan si Bunso eh. Sakto, wala naman akong trabaho ngayon. Naging mas matimbang pa rin ang katigasan ng ulo ko noon. Pinili ko pa rin na pumunta sa farewell party kaysa susundin ang aking nanay na ang ginawa pala noon ay nag-apply ng trabaho na wala man lang akong kaalam-alam. Asan Ate Ella mo, Jojo? Umalis po, Inay. Magkasabay lang po kayong umalis. Itong si Ella talaga Kung kailan tumanda doon pa naging pasaway. Ang tigas talaga ng ulo ng Ate Ella nyo. Hindi na mapagsabihan. Humanda talaga sa akin yan. Pag meron nangyaring masama sa kanya, naku talaga. Nay, huwag na po mainit ulo. Nay, ano po yung dala-dala nyo? Eto ba? Tara, Jojo. Ito para sa'yo sapatos. At ito naman para sa'yo ID. Damit. Pagpasensyahan nyo ng nanay, ito lang ang kayang bilhin. Para sa inyo yan, mga pinakamamahal kong anak. Oh, ate, andyan ka na pala. Ito binili ni nanay sa akin. Ito naman sa akin, Ate Ella, oh. Ang ganda ng binigay ni Nanay. Akyat na ako. Ella, di ka na talaga nakinig sa akin.
Sabi ko sa'yo huwag kang umalis. Pero umalis ka pa din. Wala naman nangyari sa dalawa. Okay naman lahat. Wala namang nangyari. So, akakyat na ako. Kasi masakit yung ulo ko eh. Ate, wag naman ganyan sumagot kay nanay. Hindi ka na namin kilala at hindi ka na tulad ng dati. Yung ate na masiyahin at mabait at maalaga. Matapos ang araw na iyon, hindi ko pinansin ang aking nanay. Naging tamad din ako sa pagkilos sa bahay at halos nakahilata at cellphone lang ang inaatupag sa maghapon. Ella, tulungan mo ako sa mga gawaing bahay. Wala naman kayong pasok ngayon. Ang dami-dami kong gagawin. Tutulungan ko pa si Ivy sa pagsagot ng kanyang asignatura. Ella! Ako na naman? Wala ba kayo nakikitang iba? Asan ba kasi si Jojo? Nakikitang may ginagawa ako dito eh. Ivy! Tawagin mo nga si Jojo. Binigyan na naman kayo ng pasalubong dyan nung nakarang araw kaya tulungan nyo doon si nanay. Ate, may ginagawa po ako. Ano ka ba, Ella? Nakalimutan mo din bang may pasok yun sa trabaho niya? Kaya ikaw lang inaasahan ko ngayon dito. Ella, bingi ka ba o nagbibingi-bingihan lang? Nay, si ate, for cellphone lang naman. Tumigil ka nga dyan, Ivy. Ikaw na tumulong doon. Mayroon sabi akong ginagawa eh. Kainis naman. Nakakainis ka na talaga, Australia. Di ko na talaga matansya pag-uugali mo. Umayos ka baka. Naku, talaga. Baka di ko mapigilang palayasin ka dito. Sige na, bunso. Kaya ko na ito. Mamaya, tutulungan kita dyan. Nay, andyan ka po ba sa kwarto mo? Oh, bukas pala ang pinto. Bukas ang pinto, pero wala naman si nanay sa loob. Teka, ano itong mga papeles na ito? Oh, Jojo, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Nay, ano po ito? Bakit po kayo magtatrabaho ulit sa ibang bansa? Bukas na ang alis niyo, Nay. Bakit di niyo man lang ito sinabi sa amin, Nay? Kailan niyo po balak sabihin sa amin? Nay, kumikita pa naman ako sa trabaho Sa extra kong trabaho. Nakakatulong naman po ito sa atin. Kaya bakit po, Inay? Iwan niyo na naman po kami ulit. Paano na po kami, Nay? Wala nang si tatay, alis ka pa. Nanay, huwag na po kayo umalis. Anong nangyayari dito, Ivy? Bakit kayo nagsisiyakan? Jojo, Ivy, Nay, anong nangyayari dito? Mga anak, pasensya na. Hindi ko agad sinabi sa inyo ang pag-apply ko ng trabaho ulit sa ibang bansa. Yung araw na nagkasagutan kami ng ate Ella nyo. Sasabihin ko naman sa inyo ngunit hindi ko alam kung paano sisimulan mga anak. Kaya pala, inay. Yun pala yung importanteng pinuntahan nyo. Hindi ko lubos maintindihan at maisip bakit ako lang nasa oras na iyon ang may mali kundi isa rin pala kayo. Anong klaseng ina kayo? Anong klaseng magulang na meron kayo? Naglilihim sa mga anak tapos malalaman namin na alis na kayo bukas? Kung hindi pa nakita yung papel na yan, hindi din namin alam. Ate, tama na. Di bale, magpapadala din naman yan at hindi lang pera kundi mga damit, pabango at para makakain tayo na masasarap. Mga anak, hindi naman sa ganun. Kahit ako nasasaktan sa gagawin kong ito. Makabubuti naman ito sa ating lahat, Jojo. Alam kong pinagsabay mo ang pag-aaral at pagtatrabaho, pero hindi pa rin sapat. Lalo na kung pa-extra-extra ka lang simula nung namatay ang tatay niyo. Gagawin ko ito para sa inyo mga anak ko. Sige, umalis kayo, inay. Sanay naman po kami na umaalis kayo na bigla-bigla. Kaya nga namatay si tatay nang dahil sa inyo. Kasalanan ninyo. Hindi ko yun makakalimutan. Nung araw na umalis din kayo, alam nyo nang dahil sa inyo, kaya si tatay namatay.
Kung sana hindi kayo pa bigla-biglang aalis, buhay pa sana ngayon si tatay. Putang ina naman inay eh. Kung kayo sana ang namatay, hindi sana ganito, hindi sana ganito. Wag na wag mo ko pagsasalitaan ng ganyan. Ginawa ko lahat para sa inyo. Ako? Ella? Ako ba sinisisi mo sa pagkamatay ng Tatay Ed nyo? Putang ina naman, Ella. Kahit ako hindi ko rin nakalimutan at tanggap kung bakit namatay ang Tatay Ed nyo. Hindi lang ikaw ang lubos na sasaktan, pati ako. Ako, Ella. Ha? Talaga ba, Nay? Umalis nga kayo eh. At ngayon, gagawin niyo ulit? Dahil sa ano? Sasabihin niyo na naman na wala na kayong mahanap dito ng trabaho. O kaya, hindi sapat ang kinikita niyo. Nay naman! Sana hindi na ulit kayo nangako sa aming magkakapatid. Mga pangako niyo naman na mapapako. Bastos ka talagang bata ka! Ate, Nay, tama na po. Tama na po. Inay, ate, tama na po. Inay, huwag na po kayong umalis. Ano ba naman, Jojo at Ivy? Hindi pa ba kayo sanay? At ikaw, hindi ko talaga ituturing na nanay kita. At bakit? Nung umalis ka, sino nag-aalaga sa amin? Wala. Kaya sige, umalis ka na at huwag ka nang babalik. Ano, lalayas ka? Sige, lumayas ka, Ella. Sige, lumayas ka. Talagang aalis ako. Lalayas ako. Ayoko nang makita pa yung pagmumukha mo. Huwag ka na magtitira ng mga gamit mo dito at huwag ka nang babalik. Sige, tuluyan mo sirain niyang buhay mo. Doon ka sa mga barkada mo. Hindi na kita kilala, Ella. Hindi ka na katulad ng mga kabataan noon. Napakawalang modo mong anak. Sana talaga ako na lang yung namatay at yung tatay mo na lang dito para hindi ka nagkakaganyan. Sana hindi mo na lang ako naging ina. At sana naisip mo rin na hindi ko ito ginusto mangyari sa ating pamilya. Kung iniisip mo na ginusto ko to, sana hindi ko na lang kayo pinanganak. Pero nandito na ako at nandyan na kayo. Wala akong magagawa kahit saan man lang ako lupalop pumapunta. Obligasyon ko na bigyan kayo ng magandang buhay. Lalo na wala na ang inyong tatay. Dahil magulang niyo ako, Ella. Naunawaan mo ba yun? Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko hinihingi at hinihiling na ibigay nyo yun. Ang gusto ko sana, mapansin nyo rin ako katulad ng mga kapatid ko, Nay. Gagawin ko ulit ang pagtatrabaho sa ibang bansa dahil mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Ngayon, sabihin mo sa akin, Ella, na hindi kita naintindihan. Bakit? Ako ba kahit isang beses inintindi mo ba ako? Tinulungan mo ba ako? Hindi. Sarili mo lang iniintindi mo. Sana minsan naisip mo na pahalaga ng binigay ko sakripisyo ko sa inyo. At oo, hindi ko matanggap na namatay ang tatay nyo nang dahil sa biglaang pag-alis ko noon. At sana man lang naisip mo kung gaano ako nangulila sa taong mahal ko noon. Kung hindi mo ako may tuturing na isang ina, sana nirespeto mo na lang ako bilang isang tao. Yun lang, Ella. Kahit yun na lang. Nay, Nay, tama na po. Sige, at magpabuntis ka. Mag-asawa ka. Gawin mo lahat ng gusto mo. Nay, tama na. Tignan ko lang kung rerespetuhin ka na magiging anak mo. Ngayon pa lang sinisigurado ko na lahat ng mga pinapakita, ginagawa at pagka-irresponsable mo sa akin, sa mismong ina mo, binabastos mo. Ang mararanasan mo, Ella, sa magiging anak mo. Wala kang utang na loob. Grabe ka, Ella. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Yun na po ang huling pag-uusap naming mag-iina. Tumuloy pa rin si Nanay Rose sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi pa nag-iisang linggo mula nang umalis si Nanay Rose ay nung may dumating na balita sa aming magkakapatid. Wala na si Nanay Rose. Patay na si Nanay Rose. Hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko, Radyo Chinito, sa nangyari kay Nanay Rose.
Nang dahil sa akin, kaya't nagkagulo ang aming pamilya. Nagsisisi ako, Radyo Chinito, na hindi ako nakinig at hindi naging mabuting anak. Totoo nga ang mga sinabi ni Nanay Rose. Sobrang ibang-iba talaga ang pag-uugali ngayon ng mga kabataan kaysa sa noon. Patuloy pa rin po ang aking buhay ngayon. Unti-unti ay tinatanggap ang mga pangyayari. Ngayon ay may isa na rin akong anak at ako na rin ang nag-aalaga sa bunso naming kapatid na si Ivy na ngayon ay nasa senior high school na. Habang si Joshua o Jojo naman ay may sarili na ring pamilya. Maraming salamat Radyo Chinito sa pagpili sa aking istorya. Sana maraming kabataan ngayon ang nabigyan ng aral mula sa aking munting kwento. Nais kong mag-iwan ng mensahe na sa mga kabataan o kahit hindi kabataan na nakikinig ngayon. Sana mahalin natin ang ating mga magulang at anak. Huwag magtanim ng sama ng loob at inggit sa ating mga puso, sa ating pamilya, mga kapatid, at makinig sa mga payo ng mga magulang at nakakatanda sa atin dahil sila ang mas nakakaalam ng mabuti para sa ating mga kabataan. Muli, Radyo Chinito, maraming salamat. Ako po si Ella and more power sa 99.9 FM Radyo Chinito Drama Presents. Pagsikat ng araw. Ayun na nga mga kachinito, ang napakasakit na pagtatapos ng kwento ni Ella. Dahil kahit ako, di ko in-expect na ganun ang kahantungan ng kwento niya. Ito'y nakakalungkot. Pero nako Ella, sa totoo lang, kung nasan ka man ngayon ay sobrang proud na proud ako sa iyo dahil patuloy ka pa rin na lumalaban sa kwento ng buhay mo at natuto sa mga pagkakamali mo. Dahil totoo nga na halo-halong emosyon ang maaaring maramdaman ng bawat listeners natin sa kwento mo. Maaaring naiinis, naawa o masasaktan. Ngunit ang totoo ay marami ang kabataan na mabibigyan ng aral dahil sa kwento mong ito. At alam ko na hindi lang kabataan na bigyan ng aral nito, kundi ang bawat miyembro ng pamilya sa loob ng isang pamamahay. At nako, hindi na kaya ng oras natin. Kahit na gusto kong magkwentuhan at magkakasama pa tayo, ay hindi na kaya. At dito na nga po nagtatapos ang ating programa. Ulit, ako po ang inyong Radyo Chinito Drama na si DJ Marvin. At bukas ng tanghali, ulit tayo'y magkita-kita upang masyan, mag-iyakan, magtawanan at mabigyan ng aral dito lamang sa 99.9 FM Radyo Chinito Drama Presents. This music is for you. Halak